Hi mga ka-aquatics, for today's video mag-update tayo ng ating Guppy Chops. So ayun, bibigyan ko kayo ng update dun sa Guppy Chops na nilipat natin dito. Tapos kung anong ibang gagawin natin ngayong video na to. So nandito nga pala yung yung breeder tank natin ng Guppy Chops. So napakarami ng fry na dyan ngayon. So yan ay lilipat natin dito sa grow out pond na malaki. Tapos yung dating mga nilipat natin dito na mga fry ay malalaki na. So ayan malalaki na yung mga fry ng Guppy Chops. Tapos kukunin natin dyan yung mga pwede nang i-out. So marami-rami na din dyan yung pwedeng ma-i-out. Tapos ilalagay natin doon sa aquarium natin doon. Tapos mga ka-aquatics, yung isang tab ng chops dito ay marami na rin fry na nakalagay or tig drop. So yung ibang mga Guppy Chops dito mga ka-aquatics ay kukunin din natin, tapos ilalagay natin dun sa aquarium para mabidyuhan natin, tapos ipopost na din natin kasi yan mga yan para may maibenta tayo. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, dahil wala akong maliit na paglalagyan, ito na muna ang gagamitin ko na paglalagyan ng mga fry, kasi yung mga karaniwan na ginagamit ko kapag nagha-harvest ako ng mga fry ng mga isda natin ay ginagamit ko ngayon kasi may nakasalang na mga betta fish. So mas maganda nga ito kasi mas malaki ito, mas marami kasi tayong huhulihin ngayon kaysa dun sa mga dati, pero halos ganun rin naman. So ayun, nandito nga pala yung lagi nating ginagamit na panghuli. So ayan, simulan na nating manghuli. Dito ko nga pala uunahin manghuli mga ka-aquatic sa prep tub na ito, tapos mamaya doon na sa breeding tank na nakalagay dun sa itas nung concrete fish pond. So tara. So ayun mga ka-aquatics, medyo marami na rin yung nahuli natin dito sa prep tub na ito. So mas marami pa mga ka-aquatics yung mga guppy fry na nakalagay doon sa mismong breeding tank nila doon sa ibabaw ng concrete fish pond. So yun ang sunod nating kukunin. So meron pa dyan mga ka-aquatics iba na mga nakatago pero hindi ko na nakuha. So doon na tayo maghuhuli sa isang rep tub natin. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, nandito na tayo ngayon sa breeding tank ng ating Guppy Chops. So ayan, kung makikita ninyo, napakadami talaga ng fry niyan. So sa side pa lang na yan. So dito din sa ibang side ay napakarami rin talaga. So kung saan saan naman talaga sila nagpupunta So ayun, kung makikita nyo mga ka-aquatics, yung mga breeder natin ay sobrang lalaki pa rin ng tiyan. Kaso ayun, di nga masyadong makita kasi sobrang liwanag.
nahirapan mag-focus ang ating camera. So ayan, kung makikita nyo yan, sobrang lalaki pa talaga ng mga tiyan yan, pero sobrang dami rin ng mga fry na lumalangoy dyan. So ayan, halos ilang breeder lang din siguro ito, pero marami na rin kasi almost nasa 20 yata ang fem dito, tas ilang piraso lang din yung mga male, kasi mas pinili ko na mas damihan yung yung female kaysa dun sa male. Mas maganda kasi kapag marami yung female, para sa akin lang. Pero kung gusto niya ay mas marami ang male, wala naman sigurong problema. Pero sa pagbibreed niyan mga ka-aquatics ay 1:2. So 1 male sa 2 female. So ayun, sa isda lang yun mga ka-aquatics at tsaka sa gapi. So ayun, so simulan na natin hulihin yung mga fry para mai-acclimate na natin dun sa baba. So tara. So ayun mga ka-aquatics, simulan na natin hulihin yung mga fry nung ating gapi chops. So ayun mga ka-aquatics, tapos ko nang hulihin lahat ng mga fry ng gapi chops natin dito sa kanilang breeding tank. So nandito na nga pala yung ating nahuling mga fry. So wait lang. So ayan mga ka-aquatics, yung mga nahuli kong fry. So napakadami din yan nung mga nahuli natin. So lahat-lahat na yan mga ka-aquatics, walang natira dun sa breeding tank natin. So napakarami talaga niyan. Estimate ko dito ay mga nasa 300 pieces lahat, kung di ako nagkakamali. Pero pag nagkamali tayo, edi siyempre hindi 300 pieces. So ayun, so ililipat na natin yan dito sa kabila, sa kanilang concrete pond. So bago natin ilipat, acclimate muna natin ng 30 minutes to 1 hour para yung temperature ng tubig nila ay parehas doon sa paglalagyan. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, ilagay na natin yung mga gapi chops fry dito sa kanilang malaking grow out pan. So acclimate lang muna natin gaya ng sinabi ko, 30 minutes to 1 hour na acclimation. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, ina-acclimate na natin yung mga fry ng gapi chops. So hayaan na lang muna natin yan dyan hanggang maglipas ang 30 minutes o kaya isang oras. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, may nag-comment nga pala doon sa vlog natin tungkol dito sa ating gapi chops na sayang lang daw ang oras natin kapag nag-keep tayo or nagpadami tayo ng mga gapi chops. So ayun, so ang opinion niya, sayang daw ang oras. So para sa akin naman mga ka-aquatics ay hindi naman talaga sayang, kasi may value rin naman yung gapi chops kahit maliit. So yun nga lang, maliit lang natin ito maibebenta o maliit na
presyo. Kaya siguro sinasabi niya na sayang ang oras natin kasi sa chops mga ka-aquatics, ang value ng chops ay mura lang o maliit na halaga lang mga ka-aquatics kesa doon sa mga pure na strain ng gapi o kaya yung mga quality strain talaga. So, ayun naman, dito naman sa amin mga ka-aquatics, bihira naman dito ang mga nagka-quality breeder. Pero marami na rin. Pero ang mabenta talaga dito mga ka-aquatics sa lugar namin ay chops talaga. Kasi hindi naman lahat ng mga breeder dito ay quality breeder. Yung iba ay nag-aalaga lang talaga, libangan, ganyan. O stress reliever nila, pang tanggal ng stress. O kaya pampalipas oras, tapos panoodin or tinginan or libangan nga. Kaya yung mga chops natin ay hindi naman masasayangan kasi yun naman ang mabenta dito sa atin. Siyempre kung ano yung mabenta ay yun ang papadamahin natin. So mas magiging sayang ang oras natin kapag nagparami tayo ng mga quality na strain or pure strain tapos hindi naman natin maibebenta or hindi natin mai-out. So masayang yun. Pero mga ka-aquatics, meron naman din tayo ditong mga pure strain na guppies, pero iilan na lang yun. Siguro may 3 strain na lang ako dito na mga pure. So ngayon magdadagdag rin naman ako ng mga bagong pure strain kasi magbabalik rin tayo sa guppies. So ayun nga, kung hindi ka naman as in talagang quality breeder or legit quality breeder, pwede ka naman mag-alaga kasi kung tinuturing mo lang talaga siyang libangan. Pero depende pa rin yan sa mga breeder natin kasi baka ma-misinterpret yung ating sinasabi, mabash tayo. Pero syempre okay lang. Pero ayun nga. So ayun nga mga ka-aquatics, kung hindi ka naman talaga quality breeder or kahit quality breeder ka, hindi naman talaga masasayang ang oras mo sa guppy chops kasi may value pa rin naman yan. Kaso nga lang talaga, maliit lang talaga mga ka-aquatics. Kaya kung isipin talaga natin ay sayang lang yung effort at pagod natin tapos yung mga lagayan natin dun sa guppy chops. Pero dun sa ibang quality breeder mga ka-aquatics, hindi na talaga sila nag-aalaga ng mga guppy chops kasi wala naman silang gagawin dun. Kasi yung mga naglalabas talaga ng mga quality na guppies ay nagkakaling talaga sila. So tayo rin naman ay nagkakaling rin naman tayo ng mga guppies. Tapos halo na lang rin sa mga chops natin yung iba. So ayun nga, kasi yung mga ibang breeder mga ka-aquatics ay quality talaga yung nilalabas. Kaya grabe yung pag sisipat nila dun sa mga guppies nila para maano yung standard. Kumbaga ay pasok sa standard or maalis yung mga hindi pasok sa standards na ng mga guppy. So kaya nga ayun, kapag quality breeder, sayang talaga ang oras nila. Pero yung iba naman nagkikip, kahit quality breeder sila, nagkikip pa rin naman. Pero para sa atin mga ka-aquatics, okay lang naman mag-keep kasi may value pa rin naman yan. So ayun. So sabi ko kanina bago tayo mag vlog rito ay ililipat natin yung mga guppy chops na pwede nang i-out or malalaki na. Kaso ay hindi na abot ng ating oras kasi tayo ay may pasok pa sa school. Kaya siguro sa mga ibang araw na lang or ako na lang ang maghuhuli niyan mamaya. Pero syempre ako naman talaga. Pero baka hindi ko na yan ma-vlog kasi syempre mamaya madilim na. Kaya ako na lang ang
huhuli. So, hindi nyo na mapapanood kung paano ko yan huhulihin lahat. Pero, depende rin mga ka-aquatics kapag hindi naman natin yan nahuli mamayang gabi, ay di bukas na lang. So, pwede pa natin ma-vlog. So, ayun. So, ayun mga ka-aquatics, lumipas na ang 1 oras. So, papakawalan na natin yung mga guppy chops fry na hinuli natin kanina. So, ayun mga ka-aquatics, gaya ng lagi kong sinasabi, so, dahan-dahan lang sa pag-release para hindi sila masyadong ma-stress. So, ayun mga ka-aquatics, na-release na natin yung mga fry ng guppy chops. So, ayan. Nakahalo na muna sila dyan habang di ko pa nakukuha yung ibang mga guppy chops. So, ayan. So, yun lang muna mga ka-aquatics for today's video. At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And please like, comment, and share this video. Salamat!